at dobling paggalang po sa ating dearly beloved Evangelist Joel Estrada Almeda, sa kanyang minamahal na mga anak, at ganoon din po sa patuloy na pag-alala at pagpapahalaga sa mga naiwang turo at aral sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina de Almeda, sa ating beloved sa kanilang sa ating beloved ordained preachers, sa mga beloved preachers, sa inyong minamahal na mga kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dakilang pasasalamat ang nais mong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unang-una na po sa lahat ng mga espiritual ng pagpapala na aming tinatamasa sa mga oras na ito, para po sa mga baguhan, para sa aming mga bisita. Nais ko lang po pahapyaw na pasalamatan ng mahal na Panginoon, ikwento sa inyo kung paano kami nakaranas ng mabuti ng pagmamahal ng mahal ng Panginoon. Way back 1996, na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit bago yan, ang una nakakilala sa amin yung aking beloved kuya, yung sumunod yung aking beloved mother. Yung aking beloved mother po, mga minamahal, ang sabi ng mga doctors, meron daw po siyang skin cancer. Ang sabi ng mga quack doctors, nakasagi daw po siya na hindi katulad sa atin. Mula ulo hanggang talampakan, mga minamahal, parang nakakita na po kayo ng buhay na naaagnas. Dahil nga po, yung aking beloved mother, pag nag-umpisa lang po yun sa paltos, na kapag pumutok, talagang kumakalat sa balat niya. Pagka yung balat niya natanggal na po, nakikita na po yung laman niya. Alam niyo po, mga one week lang, mga minamahal, na ubos yung laman, yung balat niya na talagang natanggal na, hanggang sa dumating yung time na tumutulo yung tubig niya. Nahihirapan po kami kung paano siya dadamitan. Dahil pag dinamitan mo po siya, yung damit talagang yung damit, mga minamahal, talagang tumitikit dun sa balat, pagkatapos nasasama yung balat pag inaalis mo yung damit. Ganun kahirap siya, mga minamahal, alagaan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, dahil nga po ang gawain doon nasa dako pa po ng Marikina Sports Complex. Alam niyo po, mga minamahal, sinama siya ng aking beloved kuya sa Marikina. Nandiyan po daw siya sa crowd, mga minamahal. Alam niyo po, talagang yung tubig na nasa katawan niya, tulo lang ng tulo yan, mga minamahal. Hanggang sa bumalik yung aking beloved mother sa bahay, na talagang ipis na yung katawan niya, wala na yung tubig sa katawan niya. Mga ilang dalo lang, mga minamahal, siguro mga 2, 3 dalo. Alam niyo po, talagang himala sa lahat ng himala, dahil yung aking beloved mother, yung balat niya na nawala sa kanyang katawan, pinalitan ninyo ng balat ng sanggol. Pagkakinis-kinis po, mga minamahal, wala kaming ginamit na gamot, na kung ano man, basta pagdating naman po ng mga pagkakataon, ako naman po ang tinawag natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, na bagamat nung una talagang number one persecutor ako ng aking beloved kuya, ang sabi ko nga, dahil nga po yung beloved mother ko, mahirap siyang i-commute, nanghihingi siya ng pamasahe sa akin, mga minamahal, dahil ako nga po yung breadwinner ng pamilya namin noon. Alam niyo po, talagang ang sabi ko sa aking beloved brother, ang sabi ko, oh, akala ko ba libre dyan? Bakit ngayon nanghihingi ka ng pera? Ganun po ako kapiloso pa nung araw, mga minamahal. Ngunit nung tinawag ako ng mahal na Panginoon, talagang hindi ko akalain, mga minamahal, na isa ako sa pagpapalain ng mahal na Panginoon na tawagin niya para maglipod sa kanya. Way back 1996, April 18, 1996, handa ako ng Cuneta Astrodome, mga minamahal. Tinanggap po ang ating pinakamamahal na penso sa bautismo sa tubig. Noong mga panahon na yon, mga minamahal, nagsasuffer po ako ng karamdaman. Hindi po ganito ang anyo ko. Wala na po akong buhok, halos wala na po akong buhok, mga minamahal. Kubang-kuba na po ako maglakad. Literal na butot balat na lamang po ako. Talagang yung aking kulay, mga minamahal, dilaw na po yan. Pero salamat sa mahal na Pinoon, dahil sa Cuneta Astrodome nga po, na tinanggap po ang ating pinakamamahal na Pinosus. Ang akala ko nung araw, mga minamahal, pagkatapos ko mabautismuhan, talagang magkagaling na po agad ako sa katulad ng naririnig ko dito. Pero niisip pa lang po natin, mga minamahal, naralaman na ng mahal na Panginoon, dahil ang target ko lang po dito kung bakit ako magdadalo para magpagaling lang, pagkatapos ay aalis na. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon, dahil hindi lang po pala kagalingan ng karamdaman ng kanyang nais na ibigay sa akin, pati ang buhay na walang gan talagang nais ibigay sa akin at yung pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagtagal po yung sa pinakamalapit po na hospital, nagpa-check up po kami doon sa Chinese General Hospital. At sabi ng doktor, dysmenorrhea lang yan, umuwi ka na. Hanggang sa hindi po talaga umiipis yung pagsakit ng aking tiyan, mga minamahal. Hanggang sa lumipas yung araw, lumipas yung linggo. Hanggang sa lumapit na kami sa mga quack doctors, na-confine na rin po ako dyan sa dako ng Fairview General Hospital. Semi-private po yun, mga minamahal. So,
sa malilit sabi mga minamahal, doon naubos lahat ng mga pinaghirapan kong ipunin para sa aking kinabukasan. Wala po ako nagawa kundi ang tanggapin ng mahal na Panginoon. Alam niyo po talagang gradual healing po ang ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po, isang beses mga minamahal dahil April ngayon na hanggang sa dumalo na ng dumalo na dumato na ng 3 buwan na po akong dumadalo, hindi dala-dala ko pa rin yung karamdaman na yon dahil sa dako ng PGS, aming pina-check upan mga minamahal. Doon po ako huling nagpa-check up dahil nga po, yun na po public, wala na pong babayaran ang sabi. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil ang sabi ng ang findings ng doctors na yun mga minamahal, meron daw po akong malaking bukol sa loob ng tiyan ko na laki ng kamao. Talagang anytime daw pwede na pumutok yun mga minamahal. Talagang ang sabi ng doktor, kung ang iba nga po, taon, buwan ang binibilang pag tinataningan ng buhay. Pero ang yung abalik ko, nasabi ng doktor, pag hindi ka na operahan agad, alam mo ang mangyayari sa iyo, malalason. Puputok yung bukol mo sa loob ng tiyan, malalason ka, on the spot mamamatay ka. At ang bukol mo na yan ay hindi na magtatagal ng araw, oras na lang ang binibilang niyan, puputok na segundo, minuto, pwede kang mamatay on the spot. Ganun ang sabi ng doktor. Pero sabi ko, sa kadahilanan nga pong alam ko hindi ko po kayanin yung operasyon dahil wala na rin po kaming pera. Naubos na sa kakapagamot ko, mga minamahal. Alam niyo po, talagang nag-by faith po ako, tumalo ako ng tumalo, pinakinggan ko yung mga payo ng ating dearly beloved parents in the Lord na sabi nila, anak, magpatuloy ka lang maglingkod, mag-ayuno, magtapat sa pagbibigay, mamuhay na may kabanalan, tumalo ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po, sinunod namin yon. Pero dumating po talaga bilang isang tao, talagang nahihirapan po ako dahil nga po, yung number one prosecutor ko po, yung aking beloved father, na sabi niya, wala na nga po ako trabaho noon dahil nga sa karamdaman ko. Pero ang sabi ng aking beloved father, o sige, kung magpapatuloy ka diyang maglingkod sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, magpasuporta ka sa pastor ninyo. Hanggang sa nagpatuloy nga po kami maglingkod, talagang hindi po kami binibigyan ng allowance. Dumarating sa time na naglalakad kami na sabi ng doktor, bawal ako matagtag, bawal ako gumalaw ng bawal ako maglakad, mga minamahal. Alam mo po, kabaliktaran lahat ng nangyari dahil nga po, from diyan pa lang po sa Pantrangko, mga minamahal, nilalakad namin yan dahil sa kawalan namin ng pamasahe, mga minamahal. Pero nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaghawakan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, na talagang sabi ko, sa Cuneta Astroturf, talagang pag umaakit ako doon sa bleachers, mga minamahal, parang may tumutusok na matalim na bagay sa loob ng tiyan ko na talagang kuminsan sumisingit yung kaawayan. Sabi niya, minuto, segundo, pwede kang mamatay. Talagang papasok sa isip ko yan. Pero mas nananaig ang kapangyarihan ng mga turo ng ating beloved pastor, mga minamahal. Alam mo po, talagang lumipas yung mga taon na yon, at sabi ko, hindi na, lumipas yung buwan na yon, sabi ko, hindi na ako dadalo kasi hindi naman ako pinapagaling ng mahal na Panginoon, sila lang siguro yon. Pero laking pagkakamali ko, mga minamahal, dahil inaantay lang pala ng mahal na Panginoon yung 100% na pananampalataya ko na ibigay ko sa Kanya between life and death. Kailangan mong pansampalatayanan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, dumako kami sa may pagbaba ko ng bleachers, nung mabanggit ko yung mga kataga na yun na hindi na ako dadalo, meron sumalubong sa ating sister pagbaba ko ng bleachers. Sabi niya, sis, alam mo, magpatuloy ka lang maglingkod sa mahal na Panginoon. Alam mo, isang araw, tatayo ka rin dyan sa banal na pulpito at ikaw naman ang magsisigawan na ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. Salamat sa mahal na Panginoon dahil nagulat ako, mga minamahal, dahil hindi ko naman sinabi kahit sa kuya ko yung plano ko, mga minamahal. Bakit niya alam? At dumating nga po yung kusada sa Lucena City. By faith, sumama kami ng aking beloved tsahin, aking beloved kuya. 7 days po kami doon, mga minamahal. Alam niyo po, pagbalik ko ng bahay, talagang yung beloved father ko, sabi niya, oh, kung magpapakamatay ka rin lang naman, bakit lumalayo ka pa? Pero hindi ko na inintindi yun, mga minamahal. Nagpatuloy ako sa aking pananampalataya. Alam niyo po, pagtalikod pa lang ng aking beloved father, nangangatog na yung tuhod ko, yung balakang ko talagang namamanhid, yung pakiramdam ko talagang dumik-dumi ako. Salamat sa mahal na Panginoon, yung supposed to be na ooperahin ng doktor ng mga bukol ko sa loob ng tiyan. Pinalabas siya ng mahal na Panginoon na walang operasyon, walang gamot na ginamit. Alam niyo po, tinonmi ko lahat sa mga nananayan.
dinumi ko na for 3 days, dinumi ko yung mga nana na yan na nasa loob ng tiyan ko. Napakabuti na mahal ang Panginoon. Dahil nga po, talagang kahit na po nagre-resist ako nung araw na ayaw ko sa gawain na ito, pero talagang ang mahal na Panginoon na hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay ko yung kalakasan at kagalingan ng aking yung aking dinadalangin, mga minamahal, at hindi rin po nagtagal yung aking beloved father. Alam niyo po, yung aking beloved father, ah, kasalukuyan pong nasa Talipang Hulusun ng ating beloved pastor noon, mga panahon na yun, mga minamahal. Yung number one persecutor ko, beloved father, ng mga panahon na yun, nasa stage 4 na po yung kanyang prostate cancer. Ng every time na may flash report sa ating beloved pastor sa dako ng Talipang Hulusulu, parang tuwang-tuwa siya pag mayroong negative na-announce. Pero alam niyo po, talagang napakabuti na mahal na Panginoon dahil ang sabi niya yung final na nabababa ng ating beloved pastor, ang sabi niya, o kung totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, sige nga, patunayan mo sa akin. Sabi niya gano'n, patunayan mo sa akin na talaga sila'y makakababa ng kumpleto at walang mga sugat. Purihin na mahal na Panginoon. Dahil nga po, nung bumaba ang ating dearly beloved pastor sa dako ng Talipang Hulusulo, nandiyan po siya sa stand, mga minamahal, na sumasalubong sa ating dearly beloved pastor, na instant healing ang pinakaloob sa kanyang karamdaman na nasa stage 4 na po yung kanyang prostate cancer. Salamat sa mahal na Panginoon dahil sa mga karamdaman na yan. Pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon dahil doon namin naramdaman yung tunay na pagmamahal ng Panginoon sa amin. At last lang po, mga minamahal, wala po sa isip ko na ako po'y madako sa dako ng Bataan, mga minamahal. Talagang hindi ko ni sa pangarap, hindi ko inisip na ako'y makakarating ng dako ng Bataan. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil sabi nga po talagang ilalagay ka ng mahal na Panginoon sa green pasture na saan yung outreach station na inaatinan namin, talagang ang napakalawang na lugar, napaka-presko, tanging ang maririnig mo lang na ingay ay ang ingay ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala niya, mag-umpisa sa pinansyal, material, higit sa espiritual ang mga pagpapala. Kaya ang pinakamataas sa pagsamba at magpupuri ay para lamang sa iyo, aking pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin